Yo, what's up guys? I'm back, Ivan Islira. At ngayon ay may tuturo ako sa inyo ng panibagong tutorial. Okay guys, kamusta kayong lahat? So, pasensya kung ngayon lang tayo nakapag-upload ng panibagong video. Kasi mga itong nagdaang araw ay ako po ay nagkasakit na nagkaubo ako. And tumagal po ng halos 2 weeks yung ubo ko. At napaos rin ako. Kaya hindi ako nakagawa ng video tutorial natin. No? At kaya ko naman yung boses ko ngayon. Medyo okay na yung boses ko ngayon. At ang ituturo ko nga sa inyo ngayong araw ay itong panibagong problema ng GCash. Yung error na kailangan nga natin i-off yung ating developer option, no? Para gumana. Na halos lahat ng user ay ito yung nararanasan nila. Kasi yung mga iba, kahit na nagawa na nila na-off na nila yung developer option, hindi pa rin gumagana yung sa kanila. So, itong ituturo ko ngayon na may idadagdag lang ako doon para mapagana yung GCash natin. Dahil na-experience ko rin ito at isi-share ko rin sa inyo kung paano ko nagawa yun. So, makikita nyo sa screen guys, ito yung pinaka-main na problema niya. Hello, our system detected that the device you are using has settings that are not secured. Para magamit daw, no, ito yung sabi, pumunta sa settings at i-turn off pareho ang developer options at unknown source settings. So, ito yung dalawang to, ito yung gagawin natin. So, may nire-recommend si GCash dito na pumunta raw sa website na to, help.gcash.com, and search for device security, no? Para sa additional information lang. Punta tayo sa Google Chrome. Tapos search lang natin dito yung help.gcash.com. Ayan, device security. Ayan, basahin nyo lang to guys. Iga-guide rin kayo ni GCash dito kung paano nyo magagawang i-turn off yung unknown source at yung developer option. Ginagawa to ni GCash guys, yung device security, itong nagpa-pop up rito sa GCash upang protektahan yung mga users. Ayan. Protecting your device is important in keeping your personal and financial data safe from malicious threats that may misuse your information. So, laganap na kasi ngayon na may yung mga hackers or yung mga scammers guys, no? Kaya nagdagdag si GCash ng isang device security na which is ito nga yun na kailangan nga natin i-turn off yung ating unknown source or yung developer option. So ito yung tatlong possible error na pwede nyong maranasan, no? Itong tatlong to. Our system detected that your device is jailbroken or rooted. Yung pangalawa, our system detected that your device has modified phone settings. So ito yung reference niya, 0203. Sa pangatlo, our system detected that your device is not secured. Reference 04, reference 05, reference 06. So, pumili lang kayo dito kung anong nararanasan nyo dito. Sample itong detected that your device has modified phone settings. So, ito yung nararanasan ko ngayon. Yung ito yung turo ko ngayon guys. Yan, disable install from unknown source or yung developer options. So, pumunta na tayo doon at ipapakita ko dito sa video screen kung paano natin magagawa yun. Ayan guys, no, pag i-open natin yung GCash account natin, no, or sa GCash app, ito yung may experience nyo, yung may magpa-pop up. Ayan. So, ito yung nag-pop up. Tapos, biglang mawawala yan, hindi na natin magagamit. So, ayan, no. So, punta tayo sa settings guys, no, para maayos yan. Punta tayo sa settings. Ayan. Tapos, once na naka-open na yung developer option nyo guys, may kita nyo yung sa systems. Or search nyo dito. Pag naka-open na kasi yung developer option nyo guys, mahanap agad yan dito. Masa-search agad yan dito. Ayan. As you can see, naka-open na agad yung aking developer options. Pero mamaya, kapag hindi pa naka-open sa inyo, ituturo ko kung paano i-disable or i-open yung developer options. So, ito yung unang way natin guys, no? Ayan. Developer options. Tapos, i-click nyo lang tong disable. I-disable nyo lang yan. Ayan. Then, ma-disable na siya. Tapos, pag ni-research ulit natin siya, hindi na natin siya ulit makikita dito. Kasi na-off na natin siya. Option. So, ayan guys, no search results. At kapag na-off nyo na yun, magiging okay na yun yung ating GCash. I-open lang ulit natin yung GCash app.
Ayun guys, wala lang lumalabas na pop-up rito na yung system error detected. So wala na siyang lumalabas. So okay na yung GCash ko. Kapag ganyan, na-off na natin yung developer options. Ayun guys, no. So okay na siya. So ganyan lang guys para maayos yung ating GCash. So paano naman guys kung naka-off na yung developer option nyo? May error pa rin siya. Gawin nyo lang tong step na to. Kung naka-off na yung developer option nyo, tapos nakita nyo pa rin to, i-try nyo ulit i-on yung developer option nyo, tapos i-off nyo ulit. Kung baga ito, troubleshoot lang natin siya. Diba naka-off na yung developer option nyo sa settings? Ayan. I-on ulit natin yung developer option, tapos pag naka-on na, i-off na ulit natin siya. Troubleshooting yung gagawin natin. Punta kayo sa about phone, no? Yung sa settings nyo, punta kayo sa about phone. Ayan, nakadepende yan sa anong device yung ginagamit nyo. So akin kasi Tecno yung ginagamit ko. Ayan, Tecno Pova. So may nakita na ako dito agad, no? My phone. So punta lang tayo dito sa my phone or about phone. Ayan. Itong build number guys, no, tandaan nyo lang to para mapagana yung developer options. I-click natin to ng mabilisan. Times 5 or tadtarin nyo na lang para sure. Ayan. Ayan, you are now developer. Kapag na-re-enter your PIN na natin, no, or kapag nalagay na natin yung password natin sa phone natin. You are now a developer. So ayan guys, na-activate na natin yung developer options. So, saan naman natin makikita yon? Punta naman tayo sa systems natin, sa settings. Take note guys, nasa settings tayo. Punta tayo sa baba, sa system. Ayan. Hanapin nyo lang yung developer options or i-search nyo dito yung developer options sa search settings. Pero kadalasan nakikita na siya sa systems. And makikita nyo dito sa baba, developer options. Tapos, i-off nyo uli. Ayan. Ayan, nawala na siya, no? Developer options, wala na rin siya. Tapos, pag na-search mo, wala na rin yan dito sa search settings. So, ang gawin nyo guys, wag nyo muna i-open yung GCash. Pag na-off nyo na yung developer options, ang gawin nyo, i-restart nyo yung phone nyo. And then, pag na-restart nyo na yun, make sure na may wifi kayo. Tapos, i-on nyo na ulit yung GCash app. Ayan. Tapos, okay na yun guys. No? Mapapagana nyo na yun. So, ganun lang yun. Yung sa unknown source naman guys, para i-disable yung mga unknown source, punta lang kayo sa settings. Tapos, i-search nyo lang dito sa search settings, special app access. So, ayan no, i-search nyo lang yan, special app access. Tapos, makikita nyo na to. Tapos, dito, may nakalagay na install unknown apps. I-click nyo yan. Tapos, i-disable nyo lang yung mga unknown apps, yung mga nada-download nyo na sa Google lang, no? At hindi siya sa Play Store. So, ayun yung mga unknown apps. Example ito, no? Yung Snap Mode. I-disable nyo lang siya. Kunyari, naka-enable to, i-disable nyo lang siya. I-disable nyo lang siya or i-uninstall nyo kung hindi siya safe. Ayan. So, ang sinasabi kasi dito guys, no, sa GCash, ito yung mga untrusted sources o yung mga untrusted na application, no. So, kung kayo nag-download niyan, kung dinownload nyo lang yun sa Google at hindi secured yung website na pinag-downloadan nyo, ayun po yung mga untrusted na application, no. The location may vary depending on the device, brand, and model. For all apps, toggle the button to disable these settings. Ayan, na-disable na natin siya. Yun yung example. Once disabled, force restart and try to open the GCash app again. So, ayun lang guys, yung topic natin ngayong araw, no, kung paano natin maayos yung mga error natin, yung mga nagpa-pop up dun sa GCash. Salamat sa mga sumusuporta pa rin dyan at nanonood sa mga videos, no. Kung may iba pa kayong katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo kalimutang i-like at para malaman ko kung nagustuhan nyo to o hindi. So, ayun lang guys, see you next video.